Amen. Good evening po. Good evening po. So, Ready na po ba tayo lahat? Good evening po, opo. Opo. tingnan niyo muna yung mga cellphone niyo. Welcome po, Kuya Nestor Reyes. Oh, si Paul Nestor, praise God. Amen. Hallelujah. I-expect po natin na by next week siguro baka dumami po tayo kasi maring inform ko dito sa mga kapatiran dito sa QEC about our discipleship training. So baka God willing po, dadami po tayo by next week. So but una, maraming salamat sa Panginoon for this great opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng discipleship training. Kasi ito po, itong mga pinag-aaralan natin, ito po ay napakahalaga. Okay? Kasi po, ito po yung especially ang ating pong basic foundation ng ating pananampalataya. So before we proceed dito sa ating pong pangalawang topic, let's recap yung pong ating napag-aralan last Friday about the Bible. Okay? Kung makita po natin, doon sa pag-aralan po natin yung kahalagahan ng Biblia na ating pong pinag-aaralan. At sa atin po bilang mananampalataya, doon lang tayo nagdidepende. Na kung saan, kung ano sinasabi ng Biblia, yun lang pong ating ina-absorb at ina-apply sa ating pong gawain sa ating pananampalataya. At the same time, nakita po natin yung kung paano nag-start yung Bible at ano yung Bible, ano ang ini-illustrate ng Bible, at makita po natin ay yung talagang importansya ng pagbabasa ng Biblia. Okay? At yan po ay isa sa mga napakahalagang pinag-aralan po natin. Those who did not attend, yung po na-miss po yung ating pong first session ng ating pong first topic last Friday, pwede po kayo mag-request ng record. Naka-record po na kay Sister Maricel yata. So, malaking bagay po yun. At the same time, ito pong PowerPoint na ginagamit po natin, yun po ay para sa inyo na rin. Pwede nyo pong gamitin yan. At the same time, ay pwede nyo rin pong gamitin ito sa mga Bible study nyo. Ang kailangan lang po talaga ay madaanan natin, mapag-aralan natin. At kung God willing, gagamitin nyo po ito sa inyong mga Bible study, kailangan nyo pong pag-aralan din. Reviewin nyo, tapos yun po ang ating gagamitin sa ating Bible study. Kaya po, kumbaga sa pagkain, nakahain na, nandyan na sa lamesa lahat. Okay? Ang kailangan lang po natin ay talagang pagandaan natin at i-share natin ngayon yung salita ng Diyos. Okay. So, ngayon, ang pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa deity of Jesus Christ. Ano po ba yung deity of Jesus Christ or yung pagka-Diyos ng ating Panginoon? Okay? Yung pagka-Diyos po ng ating Panginoon, napakahalaga po nito. Dahil, kung titignan po dito sa ating introduction, this fundamental doctrine is consistently attacked by manalistas, prosalistas, etc. Marami po mga taong hindi naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Okay? Belief in the deity of Jesus Christ is essential to salvation. Bakit po? Bakit po yung paniniwala o pananampalataya sa pagka-Diyos ang ating Panginoon ay napakahalaga sa ating pong kaligtasan? Sino po gusto mag-share? Bakit po napakahalaga? Mahalaga po, Pastor, yung yung namalaman natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung ang paniniwala natin ay hindi sa Diyos, parang wala lahat. Kasi may mga nagtuturo na may mga nagtuturo na ang ating Panginoong Jesucristo ay, kaya nga po nang nabanggit niyo po nung nakaraan na may mga nagtuturo ng maliit lang na Diyos, propeta lang siya. So, kaya napakahalaga po na malaman natin kung ano talaga yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit saan siya nanggaling. Amen. Amen. Pastor, So, sige po.
Dagdag ko lang po na kung hindi po God si Jesus, yung pong pagkamatay niya sa krus, hindi niya po tayo masisave. Dahil kahit sarili po niya, hindi niya po masisave kung hindi po siya God. Amen. Isa pang ideya, ano ang title ng ating Panginoon? Diyos at Tagapagligtas. tagapagligtas. Ngayon, kung si Jesus Christ po ay hindi Diyos, paano niya tayo liligtas? Nakanya ba? Hindi pwedeng magligtas ang isang tao lang. Diyos lang ang pwedeng magligtas. Amen? Kaya po, yung kaligtasan po ng isang tao, kapag ang kanyang paniniwala si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, wala na. Okay? Hindi tayo, ang tao na yun, hindi siya maliligtas. O rin sinasabi rin ni Badlari, may nagsasabi na si Kristo daw po ay maliit na Diyos. Wala pong maliit na Diyos. Walang malaking Diyos. Okay? And ang sinasabi po ng banal na kasulatan, yung pagiging Diyos ang ating Panginoon, yung Trinity nandun po, God the Father, God the Son, Holy Spirit. God in three in one. Okay? Yung sabihin, tatlong persona pero isang Diyos. At yung kanila pong power ay equality yung kanilang kapangyarihan. Okay? Ngayon, ang pagiging tao ng ating Panginoon, yung pagkatao ng ating Panginoon, hindi po pinagtataluhan yun. Yes, we admit that Jesus Christ is 100% man. Tandaan po natin yun, ha? Ang ating Panginoon Kristo ay 100% man. Okay? Dahil nagkatawang tao siya, but 100% God. Yung po ang problema, yung pagiging 100% God, ay mulat-mula sa mga Pariseyo, yung mga iskriba on the time, at hanggang ngayon po, maraming taong hindi matanggap yung pagiging pagka-Diyos ng ating Panginoon. Pero ang ganda po nitong pag-aaral natin ngayon kasi kahit na paano, dumaan po tayo sa Book of John. Amen? Doon sa Book of John, ang dami nating natutunan. At itinuro ko po sa inyo na ang Book of John ay lahat ng chapter ng Book of John, ang itinuturo ay yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Amen? So ito pong pag-aaralan po natin ngayon, it's about deity of Jesus Christ o yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, sabi nga rito, ay maliligtas ka. Yung po sa Romans 10:9 po yun. Okay? Ngayon, a Bible, sabi ito, a study of a Bible conversion will reveal that many occurred when they recognized Jesus Lord. Sino po yun? Di ba si Paul, ang kanyang problema, anong problema ni Paul on the time? He could not accept or he could not believe that Jesus Christ is God. Kaya ngayon, ang ginagawa niya doon sa mga nananampalataya sa ating Panginoon, kinakaladkad niya, pinakukulong niya, pinapapatay niya. Kagaya ni po si Stephen. Okay? But then, nung siya ay kinausap mismo ng ating Panginoon, dito sa Acts chapter 9 verse 5, doon na po siya naniwala na si Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Yun po ay makita natin sa John chapter 9 verse 38. Could you please somebody open yung Acts sa John chapter 9 verse 38? By the way, paminsan-minsan po ihanda palagi natin yung ating mga Bible para babasahin po natin yung may mga important verse. Okay? At kung meron po kayong TV sa bahay nyo, I suggest po na itong PowerPoint na pinag-aaralan po natin, mas maganda po isaksak natin sa TV na pwede po nating makita yung pinag-aaralan po natin na mas malaki kesa po yung sa mobile or kung sakali. May mas malaki lang po. Pero kung wala naman, okay naman. Okay? Ito pong ginagawa ngayon, nasa laptop, tapos naka-hook up sa TV para mas malaki. So John chapter 9 verse 38, ano pong pagkakasabi doon? Pastor, John 9:38. 9:38. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Okay. Sinabi pa So, ni Jesus na parito ako. sige po. Go ahead. Okay lang po. Sinabi So pa ni makikita Jesus po natin doon na Okay? Makikita po natin doon na nanampalataya at sinamba ang ating Panginoon. Okay? Yung worship po ay dapat sa Diyos yan, sa ating Panginoon.
And makita po natin that our Lord Jesus Christ ay hindi po niya sinawa yung taong sumamba sa kanya. Now, sabi po dito, to deny the deity of Jesus Christ is to rob mankind of a Savior and condemn us eternally. Ang sinuman daw na taong mag-deny na si Kristo ay Diyos, ay tinanggalan mo na siya ng kaligtasan. Or wala na sa kanyang kaligtasan, yung sabi ni Padlari, na talagang ang kanyang condemnation ay talagang forever na yon, sa impyerno na yon. So in this lesson, we present 15 proofs of deity of Jesus Christ. 15 po. 15 na mga solid na mga proof na ang ating Panginoon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Madami pa mga verses, but ito pong pinili po natin ay mga solid na mga verses na magbibigay po ng concrete na katotohanan na ang ating Panginoon po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ito pong materials na nasa inyo na ngayon, in case na may nagtanong patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, or maaaring may tao na nag-question or yung inaano niya yung pagiging tao ng ating Panginoon, ito po, tandaan po natin itong mga verse na ginagamit po natin dahil nandito po yan. Okay? Jesus Christ is referred to as Lord. Sa Psalm 110 verse 1, sabi rito, the Lord said to my Lord. Ano pa po na yun? Sinabi ng Diyos sa aking Diyos. Tingnan mo natin ha. Sit down at my right hand until I take thine enemies thy footstool. Sino tinutukoy po dyan? Ang ating Panginoon Kristo po yun. The Lord, the Father God, said to my Lord, the Savior, ang ating Panginoon Kristo. Ang ibig sabihin niyan. Jesus referred to this passage in Matthew chapter 22, verse 41 to 46, at saka yung Mark chapter 12, verse 35 to 36, at saka yung Luke 20, verse 39 to 44. Okay, basahin po muna natin yung Matthew 22, verse 41 to 46. Sino pong gustong bumasa? Ready po kayo palagi sa pagbabasa, mga kapatid. Matthew 22:41 to 46. Ito pa, Pastor. Sige po. Matthew 22 verse 41, habang nagkakatipon pa ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang nakakakilala ninyo, ang pagkakakilala ninyo sa Kristo? Kaninong angkan? Siya nagmula. Sumagot sila kay David. 43, sinabi ni Jesus sa kanila, kung angkan lang siya ni David, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Sa patnubay ng banal na espiritu. Ito ang sinabi niya, 44, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. 45, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siya naging angkan lang ni David? 46, wala ni isa mang nakasagot sa tanong ni Jesus mula noon. Wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Amen. So, by the way, itong Mark 12:35, Luke 20, almost the same po yan. So, ang pinakikita po doon, ipinaliwanag ng ating Panginoon Kristo yung sinabi ni David, ni Haring David sa Psalm 110. At makita po natin, ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoon Kristo. So, very solid pong ebidensya po yon na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos Peter referred to it in his sermon at Pentecost, Act chapter 2, verse 34. It is very important. The prophecy was Messiah, Savior would be the divine Lord Himself. Yung Acts chapter 2, verse 34 po, pakipasa. At hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ay ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan. Amen. So, almost the same din po sa binasa natin kanina. Okay? So, dito po pinakikita na from the beginning, even in Old Testament, ang tinatawag po nitong Panginoon ay ang ating Panginoon Kristo. Amen? Ngayon, the virgin birth would be God coming to live with men. Ano po yon?
yung ipapanganak ng isang birhen, okay, ay, sabi nito, ang Diyos ay darating na titira sa atin. Sino po yun? Sinabi ng Isaiah chapter verse 7, verse 14. Ito pong prophecy ni Prophet Isaiah, it was prophesied ng around 750 BC. Ha? Bago po dumating ang ating Panginoon, 750 BC, before Christ, na i-prophesy na po ito ni Prophet Isaiah. Ang sabi po doon, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel. Ano yung ibig sabihin po ng Emmanuel? This is the Savior that was coming. This is the Savior that was coming. In Matthew chapter 1, verse 23, sabi dito, tell us that Emmanuel means God is With us. with us. Ano po ibig sabihin yung God is with us? Yung Diyos ay tumira sa atin, nakisama, sumama sa atin. Ito po yung ang Diyos na nagkatawang tao. This came through at Bethlehem, yung pagkapanganakan ng ating Panginoon. Sabi dito, God in the person of Jesus Christ came to dwell with man at the incarnation. Makita po natin, naalala po natin yung John chapter 1 verse 1. Ano po sabi ng John chapter 1 verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? John chapter 1 verse 1. Tapos, John chapter 1 verse 14, sabi po doon, and the Word become flesh and dwell with live with us. Sino po yun? Si Jesus Christ po yun. Ito po yun. Okay? God is in the person of Jesus Christ came to dwell with us. Okay? Ngayon, the Messiah, the Lord Jesus Christ was given divine name in prophecy. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon Kristo, bago po siya dumating, naka-prophecy na po yung kanyang yung kanyang pangalan at ang kanyang pagdating. In Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, sabi nito, for unto us a child is born, unto us a son is given. In his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sabi rito, all of this title, by the way, lahat pong title na to ay na kay Lord Jesus Christ. Only the Lord God Himself could be the fulfillment of these names. Okay, ang ibig sabihin nun, ito po daw ay sa Diyos lang ang pwedeng umako sa ganito mga title. Sabi rito, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay? Wonderful, only God is true wonderful. Sabi po ron. Luke chapter 18 verse 19. None good save the Lord God. Counselor, only the omniscient God could be perfect. Okay? Counselor in Psalm 16 verse 7, the mighty God, the one prophesies to be the Messiah was to be God Himself. The everlasting Father, John chapter 10 verse 30. Ano pong sabi ng Panginoon? I and my Father are one. Okay? So sabi po dito, in this text, Jesus man was born, but Jesus as God was given. Ibig po sabihin, dito po ipinaliliwanag na talaga ang ating Panginoon Kristo, yung title ng title ng Diyos ay nasa kanya. So if He's not God, yung title na yon hindi po dapat para sa kanya. But because He is God, yung title po ng yon ay wala pong problema. Okay? Siya po ay talagang He is worthy to have the title because He is God. Okay? Ngayon, the Christ who was prophesied to come was to be from everlasting. Okay? Ano po ibig sabihin everlasting? Ano ibig sabihin po ng everlasting? Ha? Walang hanggan. Walang hanggan. Amen. Walang hanggan. Tayo po ay mayroong hangganan. Ang tao po, kahit po sa time nila Noah, ang mga tao noon sa time ni Noah, nabubuhay po ng 950. Sa time po natin ngayon, ang tao mabuhay ka man ng 120 ay grabe ng grabe ng blessing at grabe na ring sakit sa katawan.
But then may limit. Walang taong pwedeng manatili dito sa lupa. But our Lord Jesus Christ, yes, nagkatawang tao siya, namatay siya, pero after that, nabuhay siyang muli at siya po ngayon ay nasa langit. So siya po ay walang hanggan. Micah chapter 5 verse 2. But thou, Bethlehem, out of thee, sabi rito, sa iyo magmumula, sabi rito, out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. It means that the Messiah, Savior, was to be the eternal, omnipresent God Himself. That is our Lord Jesus Christ. Amen? Tingnan po natin, ma-observe po natin, ang mga verses dito ay nasa Old Testament. Mamaya makakita po natin may mga sa New Testament din. Okay? God and Christ both give their personal name as I am. Amen? Alam po natin yung sinabi ni Moses kay sa ating Panginoon. Panginoon, ito si Paraon, sabi niya. Paano pag pumunta ako doon? Tapos tinanong niya ako kung sino nag-utos sa akin. Sabi ng Panginoon, sabi mong siya, ang nag-utos sa iyo, ako'y si ako nga. Okay? Ako'y si ako nga. So ito po yun. And God said to Moses, I am that I am. And He said, thus thou shall thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Sabi rito. Ito pong sinabing ito ni Moses, ng Panginoon kay Moses, ito po ay sinabi rin ng ating Panginoon. John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham, tingnan po dito, no? Ito po yung napakaliwanag po dyan. Before Abraham was, I am. Bago pa dumating si Abraham, si Kristo po ay nandun na. Okay? Okay? And then also that I am, also ay na-mention rin po ng ating Panginoon. Sabi po dito, the Jews understood Jesus perfectly, and though that He had committed what? Blasphemy. Ano po yung blasphemy, mga kapatid? Ano sa Tagalog yung blasphemy? Pamumusong. Ngayon, ano ang punishment sa Old Testament kapag ikaw ay namusong? Mamatayan. Kaya si Kristo po, pinatay nila dahil ang kaso ng ating Panginoon ay He claimed as God. Kaya po siya pinatay ng mga Jew. Okay? Kaya sabi dito, the Jews understood Jesus perfectly and thought that He had committed blasphemy for ascribing the name of God to Himself. Okay? So that's why gusto nilang batuhin ang ating Panginoon. Noong that time talagang gigil na silang patayin. Pero hindi po nila talaga maintindihan at hindi nila maintindihan, maunawaan na si Jesus Christ po talaga ay yung Diyos na nagkatawang tao. Death by stoning was the proper death penalty for this particular sin. Ito po yung sa Leviticus chapter 24 verse 14, 12 to 16. Yung pong nag-commit ng blasphemy ay pinapatay po nila sa bato, stone to. Okay? But Jesus had sin, for He was truly God. He was the great I am in person. Hallelujah. Hello mga kapatid, nasusundan niyo po ba? Hello? Amen, Pastor. Malinaw ba yung aking boses? Opo, Pastor. Okay, good. Malinaw po, malinaw. Malinaw. Okay, let's continue. Okay. So, Jesus Christ forgives sin. Ito pong title na to, dapat po ay Diyos lang. Sa Diyos lang po ang title na to, yung pagpapatawad ng kasalanan ng tao. Mark chapter 2, sabi rito, Son, thy sin be forgiven thee. Anak, sabi rito, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Sabi rito, only God can forgive sin. Mark chapter 2 verse 7, sabi po din mga Pariseo, why does this man does speak blasphemy? Itong tao na to, anya ay nagko-commit ng blasphemy kasi nagpapatawad siya ng mga kasalanan ng tao. Who can forgive sin but God only? Diyos lang ang pwede magpatawad. Sabi dito, the Jews were correct, for only God can forgive sin. For sin is transgression against the law, and only a grave person can forgive the guilty one. So yung totoo po yun.
Ang Diyos lang po talaga ang dapat magpatawad. Ang sabi ito, then, in forgiving sin, Jesus either blaspheme, kung ang ating Panginoon Jesucristo po ay nagpatawad sa mga kasalanan ng tao, dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Si Jesus Christ po ay nag-commit po siya ng blasphemy, or siya po talaga ay Diyos. Pero siya po ay talagang totoo. Sabi niya, Jesus was God and could forgive. Si Jesus Christ po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po may authority siya na magpatawad ng kasalanan ng tao. Amen? So, Jesus claimed equality with the Father and the Holy Spirit. Yung pong equality ng Diyos sa God the Father ay yun po ay talagang kung siya po ay hindi Diyos, hindi pwedeng tanggapin ng ating Panginoon yun. Mayroon po siyang kalalagyan. But then, because He is God, siya po ay mayroong karapatan. Sabi nito, this is evident in the baptismal formula. Naalala po natin yung Matthew chapter 28, verse 19. Ang sabi ng ating Panginoon, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Maging yung pong 2 Corinthians 13, verse 14. Okay? The names of God the Father, Son, and the Holy Spirit are linked together. Magkakaisa po yun. The word Trinity, you cannot find in the Bible. But then, obviously, makikita po natin yung Trinity. And the Trinity, they are, nga po yung kanila pong kapangyarihan, yung kanilang pagiging Diyos ay equality. Wala pong maliit na Diyos. Walang malaking Diyos. Ibig ko sabihin, yung Trinity, ano po yung kanilang pagiging Diyos, pare-parehas. Amen? So, Jesus claimed omnipresence. Ano po yung omnipresence? Ano pong ibig sabihin ng omnipresence? Everywhere or anywhere. Yung ibig sabihin ng halimbawa, ngayon po, nagba-Bible study tayo. Ang ating Panginoon, pinag-uusapan natin, nandyan sa bahay nyo, nandito rin ako sa Qatar, yung iba nasa Abu Dhabi, yung isa ba nasa Australia, yung sa buong mundo, buong lugar, nandun po ang ating Panginoon. Why? Because He's God. Sabi po nito, to be omnipresent in a characteristic of God Almighty only. Diyos lang po ang pwede gumawa nun. Actually, kahit po yung anghel, hindi niya po kayang gawin yun. Ang anghel na po, may kapangyarihan po yan. Okay? Ngayon, pero ang ating pong Panginoon, because He is God, He is present everywhere. Okay? Matthew chapter 18, verse 20, sabi rito, Jesus promised to be everywhere, anywhere, sabi rito, at one at the same time. Because He is God. Okay? Jesus claimed omniscience. Ano pong omniscience? Alam niya. Okay? Alam niya lahat. Sabi rito, omniscient is to know all things and is a character exclusive of God Himself. Alam niya lahat. Kahit yung buhok po natin, alam ng Diyos ang binibilang ng buhok natin. Kahit yung iniisip po natin, kahit na yung nilalaman ng puso natin, alam ng ating Panginoon. And sabi rito, this fact is evident in Mark 11, verse 2 to 6. The description of the call of the triumphant entry. Jesus exercised the gift of prophecy too in Matthew chapter 12, verse 40, in Matthew 24, verse 3 to 4. Lala mo natin Mark 11, 2, verse 2 to 6. Ito yung donkey. Pakibasa po. Mark 11, verse 2 to 6. Sino pong gustong bumasa sa inyo dyan? Hello? Or, Sige, Mark Go. 11, verse 2 to 6. at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, makikita ninyo nakatali ang isang bisirong asto na hindi na sasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakailangan niyan, sabihin ninyo kailangan ito ng Panginoon at babalik din agad ito.
Kaya So, tumaga na sila. Okay? Okay. So makita po natin, ito yung yung donkey na sasakyan ng ating Panginoon. Na yung donkey na yon ay hindi pa nasasakyan kahit na kahit sinong tao. Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa sa kabilang nayon. At may makikita kayong donkey na nakatali. Okay? Kunin niyo 'yon. At pag kinuha niyo, may magtanong sa inyo, sabihin niyo na iyon ay pinakuha ng Panginoon at sasakyan niya at ibabalik din. So makita po natin, specific kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, eksakto. Makita po natin, nakikita ng ating Panginoon yung isang bagay na kahit napakalayo sa Kanya. Dahil siya po ay Diyos na makapangyarihan. Sa omniscience po, ibig sabihin, He knows everything. Okay? At marami pong mga verses na pwede po nating makita dyan. Yung Matthew chapter 12 verse 40 at saka Matthew chapter 24 verse nawawala yung battery daw. Huwag kang mamamatay. Wait. Okay. Okay. So, yun po yung yung ating ang ating Panginoon po ay omniscience, okay? Sa sunod po, ang sabi rito, Jesus claimed omnipotence. Okay? Ano pong ibig sabihin? Omnipotence. All power. Okay? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matthew chapter 28 verse 18. Ang sabi ng ating Panginoon, all power is given unto me in heaven and earth. Yung sabi rito ng ating Panginoon, sabi niya doon sa mga disciples, na ibigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit sa lupa. Kaya ngayon sabi niya, humayo kayo at ipangaral niyo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Okay? And sabi niya rito, ako'y sa inyo mapalagi. So ito po yun. Omnipotence, all power in another is another exclusive attribute to the Lord God Almighty. Okay? This claim supersede the power of man, spirit, angels, demon, or superman. Diyos lang po ang mayroong title nito or yung mayroong ganyang kapangyarihan. Jesus Christ had creative power. Sabi dito, to bring something into being from nothing, creation is possible unto God. Jesus Christ was active in creation and continues to maintain the world. Ano po yung yung sinabi ko kanina? Sa John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, in the beginning, ibig sabihin, nung create ng Diyos ang mundo at ang universe, ang ating Panginoon Kristo po ay nandoon na rin po siya. In Hebrews chapter 1 verse 3, Jesus used creative power to perform some miracle, water to wine and food for the 500. Kung titingnan po natin yung nadaanan po natin sa Book of John, hindi po kayang bilangin ang lahat o napakasanabing miracles na ginawa ng ating Panginoon to prove yung kanyang pagiging Diyos. Amen? Next. Hallelujah. Jesus Christ is the true God, had power over the element. Ano ibig sabihin nun? Pakibasa po yung Luke chapter 8 verse 24. Sino pong gusto bumasa? Sino pong gusto bumasa mga kapatid? Luke 8:24. Ako na po, Pastor. Sige po. Ako po. Yeah. Luke chapter 8:24. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, lumulubog na po tayo. Sabi nila, bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malalakas na alon. Tumahimik naman ang mga ito at bumuti ang panahon. Amen. Saan ka ba makakita ng ganyan, na bagyo?
Bagyo, kaya niyang sawayin. Yung hangin. Okay? Only God can do that. At makita po natin, yun po ay ginawa ng ating Panginoon. Ano pa? Yun po yung hangin ha. Yung Mark chapter 4 verse 39. Ano po doon? Pakibasa po. Ako na po, Pastor. Sige po. At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Umayapa, tumahimik ka," at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Hallelujah. Yung mo, yung dagat, yung hangin, sumusunod sa ating Panginoon. Okay? Wala pong pwedeng gumawa dyan kundi Diyos lang. At ano pa, yung Matthew chapter 14, verse 25 to 26, sino pong gusto mo masa? Ako na po. Sige po. Matthew 14, 25, 26. Wait. Nang madaling araw, na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo, sigaw nila. So, by the way, alam niyo po kung paano nangyari ito? Yung mga disciples po, naglayag. Okay? Sumakay na sila ng bangka. Naiwan po ang ating Panginoon dito sa dalampasigan. Nung wala na po yung mga disciples, doon na po sila sa malayo, nasa gitna na, malayo na. Ang ating Panginoon po ay sumunod sa kanila. Hindi po nakabangka. Siya po ay naglakad sa tubig. Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. Okay? Hindi po kayang gawin ng tao yon. Amen? So, yun po yun. Okay? So, yun po yung another pagiging, yung katibayan ng ating Panginoong Kristo. Okay? Jesus Christ received worship due only to God. Naalala po ba natin yung Exodus chapter 20? Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang bagay na Diyos-Diyosan. Okay? Nasasambahin mo yung mga bagay na nasa langit, sa lupa. Okay? At sabi niya, ako'y Diyos na mapanibuguin. Bakit? Kasi ang lahat ng worship ay tanging sa Diyos lang. Ngayon, John chapter 9 verse 38. Ano po nangyari doon? Pakibasa po. Sabi po dito sa John chapter 9 verse 38, sinabi agad ng lalaki, "Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo," at lumuhod siya at sumamba kay Jesus. I think kung hindi po ako nagkakamali, ito yata yung bulag na pinagaling ng ating Panginoon. Okay? Ayan, tama nga. Yung bulag na pinagaling ng ating Panginoon. The man who had been healed of blindness, recognizing the Savior, ang ating Panginoon. Lord, sabi niya, I believe, and he worshiped him. Ngayon, nung winorship ng ating Panginoon, kung hindi po siya Diyos, anong gagawin po ng ating Panginoon? Sasawayin niya. Di ba? Sasabihin ng ating Panginoon, huwag mo kong luluhuran, huwag mo kong worship. But hindi. Hinayaan po ng ating Panginoon at winorship siya. Si Peter, naalala po ba natin si Peter? Pinag-aralan po natin nakaraan. Ano pong ginawa ni Cornelio nung nakita nila si Peter? Lumuhod sila. Lumuhod sila kay Peter. Ano sabi ni Peter? Huwag kayong luluhod sa akin. Ako'y tao lang nakatulad nyo. Hindi ako dapat luhuran. Hindi ako dapat i-worship. Okay? Pero ang ating Panginoon, siya po ay winorship. Luke chapter 4 verse 8. Jesus said to Satan at the time of the temptation. Okay? Sabi ni Satan, kung ikaw ay, sabi niya, susunod sa akin at i-worship mo, sabi niya, ibibigay ko sa lahat ng nakikita mo. Sabi ng ating Panginoon, get thee behind me. Sabi niya. Sabi dito, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Ngayon, kung makita po natin, to worship anyone but the Lord God is a terrible sin. Malaki pong kasalanan yung lumuhod ka sa anumang bagay na hindi Diyos. Kaya po yung Exodus chapter 20, galit na galit ang Diyos sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi po, yung mga Diyos-Diyosan na yan, hindi po yan ang Diyos. Ngayon,
Pag tayo po ay lumuhod sa Diyos-Diyosan, yung worship po natin na yon ay binibigay natin doon sa idols na yon, hindi para sa ating Panginoon. Okay? Kaya po sabi, to worship anyone but the Lord God is terrible. Naalala po ba natin nangyari kay kay Herod ba yon? Yung kinain ng uod? Hello? Anong nangyari? Yeah, anong nangyari, Sister Mary Grace, kay Herod? Kasi po i-claim niya yung glory belong to God, kaya po yun, inano siya nung angel ni God. Parang pinarusahan siya, kaya namatay siya sa, naano siya ng uod. Yeah, amen. Instant kinain po siya ng uod. Ano pagkakasabi ni Herod, Sister Mary Grace, sabi niya? Naalala po natin? Yung words na sinabi niya. Ang natatandaan ko lang, Pastor, parang pinuri siya ng mga tao, yung parang sinabi nila na hindi tao ang nagsasalita, God ang nagsasalita, parang ganun po yata yung sinabi ng mga tao. Tapos hindi niya po ni-rebuke, kumbaga kinlaim niya po 'yon. Kaya po na siya naparusahan. Yeah, ang pagkakasabi mismo ni Herod sa kanyang bibig, sabi niya, hindi tao ang nagsasalita niyo sa inyo kundi Diyos. Nakita niyo ba? Claim niya yung glory na kiniklaim na siya yung Diyos. At makita po natin yung sabi ni Sister Mary Grace, instant po, buhay siya. Kinain po siya ng uod, patay. Okay? Yun po yun. Okay? So, ibig po sabihin, to worship anyone but the Lord God is terrible sin. Okay? Ibig sabihin, sa tao, ang sino mang i-worship po natin na hindi Diyos ay malaking kasalanan sa ating Panginoon. But when the Lord Jesus Christ worship ng mga tao, sabi ito, when Jesus accepted worship, He was saying to the world, I am the Lord. Ibig sabihin, inamin po ng ating Panginoon na siya talaga yung Diyos na dapat i-worship. Jesus accepted the testimony of Thomas. Naalala po natin si Thomas? Si Thomas po nung first day after ng resurrection, first day or basta anong wala pang hindi pa si Jesus Christ umaakit sa langit, nagkaroon po ng pagtitipon yung mga disciples. Wala si Thomas at the time. Ang ating Panginoon po ay hindi po siya dumaan sa pintuan, kundi siya po ay glorified body at siya po ay lumulusot na sa kanyang dingding. Pwede pa siya lumusot kasi po siya ay glorified body. Nakita ngayon ng mga disciples. On the time, wala si Thomas. Pag alis ng ating Panginoon, dumating si Thomas. Sabi ng disciples kay Thomas, Thomas, sayang, hindi mo nakita ang ating Panginoon. Nandito ka sa namin, kasama namin kanina. Ano sabi ni Thomas? Maniwala ako sa inyo, sabi niya. Hanggang hindi ko niya nakikita, hanggang hindi ko nahawakan ang sugat sa kanyang mga kamay, at hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. And then the following day, nagpakita ulit ang ating Panginoon. Sabi rito, nung nakita niya ang Panginoon, sabi niya, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Di ba? Tapos winorship niya ang ating Panginoon. Ang sabi nito, if Thomas had made a mistake, kung si Thomas po ay mali po yung kanyang declaration, okay? Or yung mali yung kanyang pagkakasabi, okay? Or maaring dahil lang sa nabigla, pwede po siyang i-rebuke ng ating Panginoon. Jesus would have correct it. Pwede po siyang i-rebuke or i-correct ng ating Panginoon. Pero hindi. Ang sabi niya, Thomas had told the truth for Jesus was the Lord God, the eternal, pre-existent one. Hindi po siya ni-rebuke ng ating Panginoon. Ibig po sabihin, Jesus Christ is God. Amen? Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Yes, Hello? Pastor. Amen po. Amen po. Amen. Hallelujah. Okay. The fact of Jesus' resurrection, mga kapatid, ito po'y napakahalaga. Okay? This is the strongest and capstone argument that Jesus is God. Bakit po? Sabi Romans chapter 1 verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. This verse specifically states that the resurrection declares Jesus as the Son of God. If Jesus were fake, ito po maganda itong statement na to.
kung ang ating Panginoon Kristo daw po ay fake at talagang hindi Diyos, sinungaling, kung siya po ay impostor, or merman, or like kagaya lang ng Superman, sabi nito, ahayaan na siya ng Diyos na mabulok sa libingan. God would have left him in a grave until the day of the final judgment and condemn him to hell. Kung siya po ay hindi Diyos. Kung siya po ay nagkiklaim lang na Diyos, pero hindi naman talagang Diyos, hindi na po siya mabubuhay. Doon na lang siya sa libingan, mabubulok na siya ron. Pero sabi, according to Romans chapter 6 verse 4, it was the Father Himself, sabi nito, it was the God the Father Himself that raised Jesus from the dead. Ang Diyos, ang God the Father mismo ang bumuhay sa ating Panginoon Kristo. Okay? From God thus in proclaimed conclusively to the world the deity of Jesus Christ. Hallelujah. Makikita po natin yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Amen? Then, masyado yatang mabilis We conclude that Jesus is God for He possesses the 10 exclusive attribute of God. 10 katotohanan na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Eternal. Sa Micah chapter 5 verse 2. Pakibasa po yung Micah chapter 5 verse 2. Okay? Sino pong gusto bumasa? Micah 5:2. Ako na po, Pastor. Sige po. Micah 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So, sino tinutukoy dyan, Sister Mary Grace? Si Jesus po. Amen. Si Jesus Christ po. Okay? Tapos po yung John chapter 8, verse 58, sino po gusto mabasa? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako ay apo na. Okay. Sabi ng ating Panginoon sa mga scriba on the time, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, bago pa si Abraham, si ako na. Wow. Si Abraham po, kailan po yon? Ay, napakatagal sa Old Testament. Si Kristo po, dito na sa mga late nung siya po ay nagkatawang tao. Pero sinabi niya sa mga scriba at pariseo na bago pa si Abraham, si ako na. Amen? Colossians 1:17, sino pong gusto mumasa? Sabi po dito, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nanatiling nasa kaayusan. Amen. Bago pa likhain ang lahat ng bagay dito sa lupa, maging sa mga universe na yan, ang ating Panginoon Kristo ay nanduroon na. Amen? Revelation chapter 1 verse 8. Sino pong gusto bumasa? Ako po. Opo, Pastor. Okay. Sige. Pahayag chapter 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng ating Panginoon, siya noon, ngayon at magpakailanman. Siya? Kita po natin, before, now, and after. Okay? Forever. Yun po yun. Siya po yung Diyos na makapangaling sa lahat. Amen. Pangalawa, unchangeable. Unchangeable. Hebrew chapter 13 verse 8. Pakibasa po. Hebrew 13 verse 8. Sino pong gusto bumasa? Ako po, Pastor. Sige po. 13:8. Si Yesu Cristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Amen. Si Jesus Christ daw po ay hindi magbabago kailanman. Siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ano ba? Pangatlo, Jesus Christ is what? Omnipotent. Luke chapter 8 verse 24. Pakibasa po. Yung kanina, binasa po na natin kanina. Inuulit lang po natin. Luke 8:24.
Bukas. Ako na, Pastor. Sige po. Go ahead. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, Panginoon, mamamatay na tayo, sabi niya. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malaking alon. Tumahimik na ang mga ito at bumuti na ang panahon. Amen. So, makita po natin kanina, binasa po natin yan, na binasa or pinahinto ng ating Panginoon yung yung alon at hangin. Ano po yung Matthew chapter 20 verse 18? Sino po gusto bumasa? Sabi ron? Memorize po yata natin yon. All the authority in heaven has been given to me. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ay naibigay na sa ating Panginoon. Omnipresent. Ano po yung sinabi ng Matthew 18:20? Omnipresent. Pakibasa po. Sapagkat nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Amen. Biro mo yung pag pinag-uusapan doon natin ang Panginoon, nandun palagi. Kagaya ngayon, pinag-uusapan natin ang ating Panginoon, pinag-aaral natin sa salita, nandito po ang banal na presensya ng ating Panginoon. John chapter 1 verse 48. Pakibasa po. John 1:48. John 1:48. Tinatanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Filipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. So, ano po nangyari dito sa istorya na to? Siya po ay in-invite ng kanyang kapatid. Okay? Para maipakilala sa ating Panginoon. Ngayon, nung sila'y nagkita ng ating Panginoon, sabi niya, paano mo ako nasabing gano'n? Sabi ng ating Panginoon, iba ka pa punta rito, alam ko kung saan, nandun ka sa ilalim ng, ibig sabihin, kung ano yung ginawa ni Nathaniel, ibig sabihin, alam ng ating Panginoon. So, wala pong pwedeng maitago sa ating Panginoon. John chapter 3 verse 13, pakibasa po ulit. John 3 verse 13, wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Ano ibig sabihin ng Sister Mary Grace? Wala pa daw umakyat sa langit kundi ang bumaba sa langit. Sino ibig sabihin nun? Si Jesus lang po yung kasi siya lang po ang umakyat, siya pa lang po ang nakakakyat ay nanggaling po sa langit at siya lang po yung umakyat din sa langit. Wala pong ibang wala pong iba na nakaakyat pa kundi siya pa lang po. Amen. Amen. Omniscient, panglima. Mark 11:2-6. Sino pong gusto bumasa? Omniscient. Ay, wala, Pastor. Sige po. At sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na yaon. Sa pagpasok doon, makikita ninyo nakatali ang isang bisiro asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo ito at dalhin dito. Number 3, kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito. 4, at lumakad na sila at nagpunta nga nila sa asno at sabi ng sa daan na nakatali na may pintuan ng isang bahay nang nilagan nila ang hayop. Tinanong sila ng ilang sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagan yan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at inayaan na silang umalis. Amen. Yun po yung kanina, napag-usapan na po natin yan, yung donkey na sasakyan ng ating Panginoon papasok ng Jerusalem. John chapter 2 verse 24-25. Sino po gusto bumasa? Ano po, Pastor? Sige po. John chapter 2, 24-25. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip.
25, hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. So ano po makikita na dito sa binasa natin dito sa John chapter 2 verse 24 to 25? Ano sinasabi diyan? Patungkol sa ating Panginoon Kristo? Ano natin mapapatunayan ang ating Panginoon Kristo ay Diyos? Sabi mo diyan, binasa natin. Lahat daw po, Pastor, ng ating mga iniisip at kalooban ay alam po ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Yung iniisip natin, yung nasa puso natin, alam ng Diyos yan. Amen. Alam ng Panginoon yan. Luke 5:22. Sino pong gusto bumasa? Luke 5:22. Sabi po dito, Luke 5:22, pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya tinanong niya ang mga ito, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Amen. Ito po nung ang ating Panginoon Kristo ay nangangaral. Tapos may mga Hudyo na nag-iisip sila ng ibang bagay sa ating Panginoon. Okay? Yung mga pag-aalilangan nila. At alam ng Panginoon yung kanilang iniisip. Matthew 24 verse 3 to, ang mahaba po ito. Huwag na po natin basahin yung Matthew chapter 3. Chapter 24 verse 3 to 31. Mahaba po yan. Papunta pa sa pang-anim. Jesus Christ as holy. Mark 1:24. Pakibasa po. Mark 1:24. Tapos mamaya, babasahin din natin yung 1 Peter 2:22 at saka yung John 19 verse 4. Ihanda na po na natin. Abangan na po natin. Mark 1:24 muna. Mark Sino po yun? 1:24, ano ang Sige po. pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Sino nagsasalita diyan? Still Mary Grace. Ito po yung mga demons, Pastor, kasi Amen. kinakast Yung mga- out po ni, Amen. Jesus Yung mga Christ. demonyo mismo. Yung mga demonyo mismo ang nakakilala sa ating Panginoon. Ikawan niya yung Holy One of God. Sabi niya rito, pumunta ka ba rito para puksain kami? Biro mo yung mga kapatid, even the demons, the Lord knows, they know about the Lord Jesus Christ. Okay? Nanginginig pa. Tapos po yung 1 Peter chapter 2 verse 22. Sino po gusto bumasa? Ako po, 1 Peter 2:22. Okay. 22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Okay. So paano makikita po natin na si Kristo po ay Diyos? Diyan sa verse 22 ng chapter 2 ng 1 Peter. Ano po ang sabi ng Romans 3:10? Lahat tayo ay makasalanan. Okay? Romans 3:23, lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa kalwerte ng Diyos. Tanong, si Kristo po ba ay makasalanan o wala? Wala po. wala po. Wala. Amen. Wala po siyang kasalanan kahit na isang kasalanan. Siya po ay sinless. Okay? Kaya nga po siya yung karapat-dapat na tupa na inihandog para sa ating mga kasalanan. Okay? At yung binasa ni Sister Tess, ito po yun sa 1 Peter chapter 2 verse 22. Ngayon yung John 19 verse 4, pakibasa po yung 19 verse 4 ng John. Verse 4, sabi po dito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, makinig kayo, ihaharap ko siyang muli sa inyo. Gusto kong malaman ninyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya. Amen. Asan po ito, Brad Larry, nung time na yon? Ito po nung during that time po na gustong nung during that time na hinuli siya Okay. at gustong iharap sa mga tao. Okay, siya po ay nililitis all the time. Iniimbestigahan kung ano yung ginawa niyang kasalanan. At sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito, sabi niya. At ano ginawa ni Pilato, by the way? Sa harapan ng mga tao. Hugas siya ng kamay, Pastor. Nagugas siya ng kamay. Gustong ipakita sa mga tao na ang ating Panginoon Kristo ay talagang wala talaga siyang kasalanan. Amen? So yun po yun. Ngayon, pang-7.
Ang ating Panginoon Kristo po ay just. Okay? John chapter 2 verse 14 to 17. Sino pong gusto bumasa? Ako na po, Pastor. Sige po. 14. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. 15. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid na ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi, mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. 16. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. 17. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Amen. Hallelujah. Yung ginawa ng ating Panginoon Kristo na yun, naka-prophecy rin yun. At makita po natin, naalala ng mga disipulo na yung ginawa ng ating Panginoon, yun din at ginawa, yun eksakto pong ginawa ng ating Panginoon. At makita po natin na sabi ng Panginoon, huwag niyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Yung makita po natin. So okay, ngayon Acts chapter 17 verse 31. Sino pong gusto bumasa? Ako na, Pastor. Sige po. Sapagkat tinakdan na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Amen. So makita po natin dito muli yung ating Panginoon Kristo, yung kanyang pagiging Diyos. Amen. Pang-walo po. Loving. John 15 verse 13. Pakibasa po. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Okay. Paano po natin masasabi nito yung pagiging Diyos ng ating Panginoon? Sino po gusto mag-share? Yung binigay niya ang buhay niya. Amen. Yung binigay niya ang buhay niya. Halimbawa, example ko, Sister Mary Grace at saka Sister Kathleen. Example lang naman ito, Sister Kathleen at saka Sister Mary Grace. Mag-best friend kayong dalawa. Okay? Mag-best friend kayong dalawa. Mula talaga. Mula sa pagkabata hanggang nag-elementary, high school, nagtrabaho, tapos hanggang nagkaroon kayo ng pamilya, magkapit pala kayo, magkasama talaga. Dumating yung time, kunwari, si Sister Kathleen, yung kanyang puso ay kailangang palitan. Okay? Ibibigay mo ba, Sister Mary Grace, yung puso mo sa kanya? Mary Grace? Pastor, hindi po ako Diyos. I will cross the bridge when I get there, Pastor. Tignan mo mga kapatid, ang sabi ng ating Bible, sabi po ng banal na kasulatan, alam niyo po, yung ginawa nating kasalanan, tayo daw po ang dapat magdusa doon, di ba? Pero dahil po mahal na mahal tayo ng Diyos, sabi ng ating Panginoon, wag niyo na silang, sabi ng Panginoon kay Satan, wag niyo na silang galawin. Ako na lang ang patayin niyo. Yung po yun, ganun po yung illustration na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Okay? Yan po yung binasa ni Sister Jen sa John 15 verse 13. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Okay? Ngayon, yun ganun din po yung John chapter 11 verse 36. Pakibasa po yung verse 11:36. Okay? Sabi mo na, Pastor. Sige po. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Amen. Ito po yung kay Lazaro naman, binuhay niya si Lazaro. Okay? So mga kapatid, ito pong binasa kanina sa John 15 verse 13 especially, ito yung pinakikita yung John 16 din, di ba? For God so loved the world. Binigay ng God the Father ang ating Panginoon Kristo. Tayo naman, or si Jesus Christ naman,
alam niya na kahit na napakahirap. Naalala po na natin nung si Jesus Christ, bago siya arestuhin, habang siya po'y nagdadasal, sabi po ng banal na kasulatan, habang po siya nagdadasal, may mga pawis na tumutulo sa kanyang noo na may kasamang dugo dahil matindi at matimtim yung kanyang pananalangin. Ano ang kanyang prayer sa God the Father? Sabi niya, Ama, kung maaari, sabi niya, huwag mangyari sa akin itong mangyaring na itong yung sakripisyo na to, sabi niya. Kasi alam ng Panginoon, yung matindi talagang suffering ang aabutin niya. Yung grabe yung kanyang, yung alam niyan, yung pain. Pero mo, saan ka ba makakita mula ulo hanggang paa? Puro ka talaga sugat. Lahat ng laman, lahat ng balat ng ating Panginoon ay talagang nagtatalsikan pag hinahataw siya nung latigo. Nilagyan siya ng koronang tinik, hinubot-hubaran ng ating Panginoon, tapos pinapasan sa kanya napakabigat na cross. Ipinako siya sa krus mula alas 12 hanggang alas 3. Biro mo yun, pinainom siya ng suka. Ibig sabihin, grabe talaga. Kaya nung siya'y nananalangin, bilang isang tao, alam niya yung pain. Okay? Pero sabi ng Panginoon, dun sa kanyang huling salita, sabi niya, huwag mangyari yung gusto ko, kundi yung gusto mo, Panginoon. Sabi niya. Diba? Tapos pinalakas ng loob ng Panginoong Diyos Ama, si Jesus Christ, sabi ng Panginoon, anak, kaya mo yan. Diba? Ito po yung great love. Kagaya po kanina, Sister Mary Grace, hindi niya kaya ibigay yung puso niya. Ganon din Sister Kathleen. Kung Sister Mary Grace na kailangan din ng puso, hindi rin ibibigay ni Sister Kathleen yun. Siyempre. Ay, ako naman mawawalan. Pero hindi po ganon si Kristo eh. Ibinigay niya yung kanyang buhay para lang sa ating kaligtasan. Yun po yung agape love. Okay? Yun yung tinatawag nating agape love na yung pag-ibig ng Diyos na walang reservation. Yun po yun. Amen? Ano po yung pang-siyam? Merciful. Titus chapter 3 verse 5. Pakibasa po. Sino gustong bumasa? Sige po. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin binago ng Espiritu Santo. Amen. Hindi daw tayo niligtas dahil sa ating mga buting gawa, kundi iniligtas tayo dahil sa mercy or awa ng Diyos sa atin. Ano po? Sino po gusto mag-explain dito sa Titus chapter 3 verse 5 na to? Sino po gusto magpaliwanag? Ha? Yung pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Yung awa niya sa atin ay grabe. Yun ang sinasabi ni Sir Jean. Yung awa daw natin ay grabe. Ibig po sabihin, malalim yung awa ng ating Panginoong Diyos sa atin. At alam niyo po mga kapatid, yung talagang pagiging merciful ng ating Panginoon ay talagang matindi talaga. Supposed to be po mga kapatid, wala na. Kumbaga sa mga, kumbaga po sa isang bagay, reject na tayo lahat. Reject tayo. Lahat tayo mga palpak. Lahat tayo talaga makasalanan. Pero talagang God is good talaga. Kaya ito po ang tanong ko. Patungkol sa kasalanan. Naalala ko palagi si Brother Bobby. Halimbawa, ikaw ay, sabi ko kay Brother Bobby, kung ikaw ay ilang taon na ngayon? Sabi niya, Pastor, mga 55 na. Okay, Brother Bob, ano lang, for curiosity lang, sabi ko. Kwentahin mo ka ako yung kasalanan natin, kung kasalanan mo, kunwari, nang mula nung ikaw ay pinanganak na nagkasala ka na, yung nagkakasala ka na, tapos ay 5 beses isang araw, i-multiply mo ka ako hanggang ngayon. Sabi niya, Pastor, mahirap ko yun. Kailangan ko ng calculator. Halimbawa, sino? Badlari, kunwari. Badlari. Ilan taon ka na ngayon, Badlari? 42, Pastor. Okay, 42. Badlari, sa isang araw, nagkakasala ka ng 5 beses. Minimum naman yun 5 beses, kunwari. I-multiply mo, Badlari, sa isang araw hanggang time is 42.
So, 5 times 30. Tapos times 365 dahil isang taon. Tapos times 42. Ilan? Magkano yun? Sino po magaling sa math? 2.2 million, Pastor. 2 million. Sobra naman yata, Badlari. Teka, ulitin natin. 5 times 31. 5 times 30. Kasi 31 days, kunwari. Or 5 times 30 na lang. 5 times 30 times 365 times 42. Yan. 2.2 million, Pastor. Big 2.2 talaga. Ang dami. Dapat wala na yung ano. Ha? Dapat wala yung 30 plus. Dapat yung 300 lang kasi sa isang taon 300 mahigit. Tama, Sa isang, sa isang araw, 5 Isang beses. araw, Pastor, 5 beses. So, Wala na yung 5 30 times days. 300, ano na lang, 65 265. 365 pala. 365. times 300, Times 42. 65 Dapat ganon. times Tama, ganon. 42. Ayun, mali So, yung natin. 76,000, Pastor. Ilan? 76,650. Dami pala. Kadami. Grabe. Isang taon yun. Hindi. Times 42 na yun. 40, hanggang 42 years old ka na. Grabe. 5 beses lang yun. What about kung nalampasan pa? Hindi 5. Umabot ka ng 8, umabot ka ng 10. Grabe. Pero tingnan po natin mga kapatid, kahit na ang dami nating nagawang kasalanan, nung tayo lumapit sa Panginoon, binilang ba ni Lord yung kasalanan natin? Iniisa-isa ba niya? Hindi, di ba? Ano sabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 9? Sabi niya, I will forgive your sins. I will remember your sins no more. Totally deleted yung ating mga kasalanan. Kahit po ang dami nating ginawang kasalanan, ganun po talaga ang ating Panginoon. Okay? Hindi ba yung, So siya po, ganun po yung sasabing, He is mercy. yung nagkasala si Adam at Eva, yung awa niya sa atin. Yeah. Yung ginawang kasalanan ni Adan at Eva, yun nga, nandun yung mercy ng ating Panginoon sa atin. So pang-10, mga kapatid, faithful, 2 Timothy chapter 2 verse 13. Sabi nito, if we believe not, yet He abideth faithful. Ano po yung sabihin nun? Sinong gusto bumasa ng chapter 2 ng verse 13, 2 Timothy? 2 Timothy 2:13. Sino pong gusto bumasa, mga kapatid? Ano, Pastor? Sige po. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin. Sapagkat Okay. hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Amen. Tayo po ay madalas hindi po tayo tapat. Okay? At madalas po tayo, actually kahit mag-isa ang Panginoon po madalas po tayo nangangako, pero yung ating mga pangako sa ating Panginoon madalas na napapako. Okay? Amen. Minsan po diyan ganito Panginoon, bigyan mo lang ako ng trabaho, Panginoon. Magiging tapat na ako, magbibigay ako ng tithes. Diba? Binigyan ng Panginoon ng trabaho, nung nagsumusweldo na. Nakakalimutan ng Panginoon. Kahit yung pumunta ng church, hindi na pupunta ng church. Meron dyan, may sakit. Panginoon, pagalingin niyo lang ang Panginoon. Pag ako'y gumaling, Panginoon, bigyan mo lang akong mahabang buhay, Panginoon. Bigyan niyo pa ako ng chance. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pinagaling ng Panginoon. Nung magaling na, nakakalimutan ng Panginoon. Naalala po natin yung yung 10 lepers? Opo, Pastor, yung isa lang Amen. bumalik. Oo, isa lang bumalik. Grabe yun. Alam niyo po yung leprosy, yung time na yun, kapag ikaw may leprosy, ang tawag po doon na ayano ka na, living dead ka na. Wala ka ng pag-asa. Okay, wala pong gamot yan Lumapit po sila sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ano gusto nyo? Lord, pagalingin niyo po kami. Pinagaling ng Panginoon. Ba yung isa lang nakaalala na mag-worship sa ating Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Di ba 10 kayo? Asan yung siyam? Ganyan po madalas ang tao. Pero ang Panginoon po, tandaan po natin,
kahit tayo po ay hindi tapat, ang Diyos po ay mananatiling tapat kahit na anong mangyari. Okay? Ngayon, the 5 works of God are ascribed to Jesus: creation, preservation, forgiveness, raising the dead, in judgment. Marami po yan. John chapter 1 verse 12, Hebrew chapter 1 verse 3, Luke 7:48, John 6:39, and John 5:22. Amen. Hallelujah. Amen. Ngayon, babalik po tayo sa question and answer. Ano po ang natandaan natin sa ating lesson? Ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Okay. Halimbawa, may nagsabi sa atin, si Kristo nga umiyak din eh. Tingnan mo, may mga verses pa na babasahin yan sa'yo. O tingnan mo, kung nga si Jesus Christ ay Diyos, bakit siya nagutom? Bakit siya umiyak? Nanalangin nga siya sa God the Father eh. Ayun po yung mga verse. Ano po isasagot po natin? Sino po gusto mag-share? Hello? Halimbawa, may na-encounter po tayo na gano'n ang kanyang katwiran. Kung si Kristo daw niya ay Diyos, bakit siya nanalangin? Bakit siya nagutom? Bakit siya umiyak? Bakit po? Sino po gusto mag-share? Dahil, Pastor, Diyos nga po siya, pero tandaan po natin 100% man din po siya. Kaya lahat po ng nararamdaman natin, nararamdaman din po niya. Amen. Kasi nandun po yung kanyang pagiging tao. Okay? Tandaan po natin, tama yung sinasabi ni Sister Mary Grace, ang ating Panginoon Kristo po ay 100% man, but 100% God. Ngayon, ang tanong ko po, Pastor, ba't ganon? Kung siya'y Diyos, ba't di niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos nung siya'y nandito sa lupa? Magiging natin. Halimbawa, like example yung nung doon siya sa krus. Bakit di niya ginamit yung pagiging Diyos niya doon? Oh. By the way, ang tanong ko ginamit ba ng Panginoon yung pagiging Diyos niya o hindi? Nung time na nasa cross po siya. Hindi po. Hindi, Pastor. Hindi. Hindi or yes? Yes or no? No, sir. No, Pastor. No? Sino pong no? Kami, Pastor. Hindi po. Sinong yes? Actually, ang sagot po niyan ay yes at saka no. Ang sagot po diyan ay yes at saka no. Yes, kasi kailangan niyang kontrolin ang lahat ng bagay. Otherwise, hindi magkakaroon ng kaganapan yung kanyang pagkamatay sa cross. No naman, kasi hindi niya, like example, kaya niyang tumawag ng mga anghel para siya iligtas dun sa kanyang crucifixion sa cross. So, ibig sabihin, kailangan mangyari or ibig sabihin yung kanyang kailangan mangyari yung dapat na siya mamatay sa cross. Amen? Pero ngayon, yung kanyang pagtawag sa God the Father, yung kanyang pag-iyak, yung kanyang paggutom, yes, because He is in a form of man. Okay? Siya po ay tao. Amen? Ngayon ang tanong, kung sakali po bang may maka-encounter tayong ganun ang kanyang paniniwala, ganun ang kanyang katwiran, kaya na po ba nating idepende ang ating pananampalataya, ang ating natutunan, ang ating salita ng Diyos? Amen. Amen po. Amen. Maliwanag po ba yung ating pinag-aralan ngayong hapon? Amen. Opo, Pastor. Liwanag, Amen. Pastor. Maliwanag. So, ano pong mga tanong natin ngayon? Bago po tayo, parang mabilis yata yung ating topic. Okay, 30 minutes lang. Bagay, nag-start tayo ng almost, tama lang. 3:00 na pala, tama lang. Amen. Wala po ba kayong gustong itanong o gustong idagdag dito sa ating pinag-aralan? Tahimik ka.